para sa bodyguard? Oh, galing po sa balita mga kababayan, ah, actually nahalukay lang namin ito, eh. Galing po sa balita ng Inquirer, tama ba ako? Inquirer.net, oh. September 12, 2025, mga bossing, grabe naman pala talaga. Ito po yung panahon na, pabalik-balik ang Vice Presidente doon po sa dahig. Biruin mo, ang gastos ng Vice Presidente sa security pa-abroad is 7.4 million. 7.4 million spent for the Sara Duterte Security Abroad, OBP. No? OBP nagsabi niyan. Office of the Vice President. Galing sa kanila. Grabe. Sobra naman ho yan, mga kababayan. Oh, Manila, Philippines. Although Vice President Sara Duterte has consistently stated that she shoulder her personal expenses whenever she goes overseas, the OBP said on Thursday that the cost for her security details and staff in this trip are charged to the office budget. Ayun. Yung mga pagbalik, yung kanya, yung sariling gastos niya, ticket, etc. para sa kanyang sarili, galing sa bulsa niya. Okay, no, wala na tayong problema doon. Pero syempre, balik, labas-pasok ang Vice Presidente, pasok dito, punta dahig, punta dito, punta doon sa kung saan-saan. Ngayon, nasa ibang bansa na naman. Yung mga kasama, lalo na yung mga security, yun ang malaki din ang gastos. Na ang gumagastos po, mga kababayan, biruin mo, pagpunta sa dahig, ang pinaka-agenda is para doon sa kay dating Pangulong Duterte. Tapos, syempre, yung security niya, ang gastos galing sa pondo ng bayan. Ayon po sa balita ng Inquirer.net. Masakit naman po yata yun para sa mga Pilipino. Ano po? Kumbaga yung yung pagbisita sa dating Pangulong Duterte, mga bossing, personal na yun eh. Ano po? Personal na yun. Dapat kung sakali na isasama yung mga bodyguard, yung mga aalalay o julalay sa kanya, dapat sariling bulsa na din po iyon. Di ba, mga bossing? Ngayon, kaya ho namin ibinalik at kaya po namin ibinablog ito, nakita lang namin, tayo din pala, o bansang Pilipinas din pala, ang gumagastos doon sa kumbaga, doon sa mga nakapalibot sa Vice Presidente. Said on Thursday that the cost for her security details and staff in this trip are charged to the office budget during a press briefing in which the OBP presented its proposed budget for 2026. Its budget division chief Kelvin Jerome Tenido reported that as of July 31, a total of 20.68 million has been spent on Duterte's foreign and local trip this year. More or less, around 20 million has been obligated for the travel of the OBP, including the expenses of the security personnel and the civilian personnel. Pilipinas. Kawawang Pilipinas naman po talaga. Ano po? Tsaka yung last na vlog ni Mima Alicia, no? Patungkol yon doon sa catering naman. Doon sa catering na gustong mangyari ng Vice Presidente na ang sumagot po ay ang Senado. Kawawa naman talaga ang Pilipinas. Sabi ni Erlinda Alsola, no? Kawawang Pilipinas, yung mga bodyguards ni Sara Duterte Lustay, tayo pa ang naggasto, Sir Mark. Kawawa ang Pilipino. Tsaka, ang daming bodyguard ng Vice Presidente. Nung nabawasan po yan, kailan ba yun? Mga taong 2023? Something like that? Nabawasan di ba? Binawasan kasi nga nasa 400. So ginawang bumaba ng 100 mahigit, no? Nabawasan ng 100 mahigit, naging 300 something. Agagalit sila Bato. Biro mo, sabi nila Bato, handa yung mga sibilyan na maggwardya, mag-escort kay Vice Presidente kasi naaawa sila. Yung pala ang totoong bodyguard na natitira, 300 plus pa. Total, we would like to emphasize that all the travel overseas of the Vice President were covered
by a travel authority and did not use any public funds. Yung sa kanya. Pero yung sa mga labas sa kanya, hmm, galing sa budget ng opisina. Shouldered by taxpayers. However, when asked to clarify if Duterte shouldered all her own personal expenses but charged the expenses for her security details to taxpayer. Yung ulitin ko yung sa kanyang sarili galing po daw sa bulsa ng Vice Presidente. Pero yung mga nakapaligid o yung mga nakapaligid pati po yung mga gwardiya, mga bodyguard, tayo na po iyon, mga bossing. Tayo, doon, ibig sabihin, doon sa mga tax natin, mga bossing. Ano to? Now, game. That 7.47 million was utilized for the security personnel of the OBP and including the close-in, yung bodyguard na sabi ng mga DDS, gwapong-gwapo sila. No? Totoo naman no, magandang lalaki yung close-in bodyguard ni Vice Presidente. Teñido said that for this year, Duterte still has a remaining budget of 17.5 million for local trips and 24 million for foreign travels. Nako, ubusin niyo po ba yan? Kababalik, paulit-ulit, pabalik-balik, galing sa papunta sa The Hague. Grabe naman po. Anyway mga bossing, pumunta muna tayo kay Mima Alicia. Mag-update muna ho tayo kay Mima Alicia, mga kababayan. Nakausap ko kanina si Biyahe ni Koy. Kasi si Biyahe ni Koy po, mga kababayan, yung mismong nandoon tumutulong sa pamilya. Sa madaling salita po, nasa Northern Samar po si Biyahe ni Koy. At ngayon po ang libing ng mga labi ng kaibigan natin na si Mima Alicia, mga bossing. Ngayon, ang sinasabi dito, nabanggit sa akin ni Biyahe ni Koy na yung boyfriend daw po na hinahanap natin, bakit hanggang ngayon hindi nagsasalita, wala pa din tayong naririnig na galing sa kanya, ay hinold na din po ng pulis, mga kababayan. Hinold kasi isa sa nakikita na suspect doon sa pagkawala ng ating kaibigan na si Mima Alicia. Isa sa tanong natin, bakit kinakandado nung boyfriend si Mima Alicia kapag aalis ng bahay yung boyfriend? May kinatatakot ba na paglabas ni Mima Alicia ng bahay ay pupunta sa kapulisan, magsusumbong, magsusuplong na siya ay dinedehado? Tingin ko po ganun, mga kababayan. At tapos, isa pang sabi ni Biyahe ni Koy, nung si Biyahe ni Koy, Siniolo, pumunta sila doon sa ospital para maghati ng gamit. Kukunin yung mga gamit ni Mima Alicia, kukunin yung ibibigay yung mga gamit ng boyfriend. O nagtanong na din ako, mga kababayan, ano ba ang lagay? Bakit hindi pa nagsasalita? Sinabi, ayaw makipagtulungan.